Kumusta sa inyo? Ngayon, sisirin natin ang Luke chapter 8. Isa tong kabanata na, alam nyo, direktang tumatama sa galawang malaking realidad ng buhay natin. Una, yung lupa ng puso natin at pangalawa, yung mga bagyo na sinusubok talaga tayo. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba yung feeling na todo bigay ka na? Sa hustle, sa trabaho, sa pangarap, pero parang wala talagang nangyayari? Yung pakiramdam na pagod ka na para ka lang nagtatanim sa semento. Well, yung feeling na yan, yung burnout at pagkaubos na yan, may koneksyon yan sa isang napakatandang kwento na ibabahagi sa atin ni Jesus. Dito na papasok yung talinghaga ng manghahasi. Isipin nyo to na parang isang diagnostic tool, isang heart check. Sa simpleng kwento lang tungkol sa pagsasaka, ipapakita ni Jesus kung paano ba natin tinatanggap o tinatanggihan yung mensahe ng Diyos. Okay, unang klase ng lupa, yung daanan. Ito raw yung mga pusong matigas na. Siguro dahil sa mga nakaraang sugat, mga kabiguan. Narinig nila yung salita ng pag-asa? Oo, pero bago pa man yun mag-ugat, bigla na lang ninanakaw ng kaaway. Walang chance, di ba? Hindi man lang nakatubo. Pangalawa, yung batuhan. Ito yung mga taong ang saya-saya sa simula. Ganado, parang sumakay lang sa trend. Pero dahil mababaw yung ugat ng faith nila, sa unang dating pa lang ng problema o ng cancel culture, unang pambabash pa lang, naku, lanta agad. Patay. At pangatlo, yung may mga tinik. Alam nyo, ito yung sobrang relatable sa atin ngayon. Narinig mo yung salita. Okay, pero sinasakal. Sinasakal ng ng mga alalahanin sa buhay, yung pressure sa trabaho, yung bayarin na di natatapos, yung kagustuhan nating umangat sa buhay, tsaka yung ingay. Yung ingay ng social media. Dahil sa lahat ng yan, natatabunan na, nawawala na ng puwang, yung salita ng Diyos. At syempre, ang panghuli, ang matabang lupa. Pero eto ang twist, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, hindi. Ito ay tungkol sa isang pusong bukas na kahit may mga sablay, handang panghawakan ng mahigpit yung salita ng pag-asa. At dahil sa tiyaga, ito yung nagbubunga ng sobra-sobra. Dito ngayon, nag-iwan si Jesus ng isang mabigat na hamon. Isang tanong na parang tumatago sa'yo. Nakikinig ka ba talaga? Anong klase kang lupa? So anong nangyayari kapag yung salita ng Diyos nag-ugat na sa isang pusong handa? Dito na papasok yung susunod na ideya. Hindi pala yun para itago mo lang. Hindi yun sikreto. Para lang malinaw ha, yung binhi o yung seed sa kwento, yun yung salita ng Diyos. At yung ilawan naman na pag-uusapan natin, yun na yung resulta kapag yung binhi na yun lumago sa buhay mo. Napakasimple ng logic dito, pero ang lakas ng tama. Walang taong nagsisindi ng ilaw para lang itago sa ilalim ng kama, di ba? Siyempre, ilalagay mo yan sa patungan para magbigay ng liwanag sa lahat. At yun mismo yung point. Ang isang buhay na binago ng Diyos ay nilayon para maging ilaw at pag-asa para sa iba. At pinapatibay pa nito yung idea na yung katotohanan, yung tunay na pagbabago sa buhay mo, hindi yan mananatiling sikreto. Lalabas at lalabas din yan. Tungkol to sa pagiging totoo, sa pagiging authentic. Isang bagay na sobrang pinapahalagaan ng henerasyon natin. Okay, lipat tayo ng focus. Mula sa panloob na kalagayan ng puso, titingnan naman natin ngayon yung mga dambuhalang bagyo sa labas na hinaharap nating lahat. I-imagine nyo yung eksena, sobrang payapa. Naglalayag sila Jesus sa lawa. At si Jesus, ayun, tulog na tulog, sobrang kalmado. Kahit na ilang sandali na lang, magwawala na nga yung kalikasan at magpapanik na ang mga kasama niya. At bigla, nagbago ang lahat. Puno ng takot at gulat yung sigaw nilang, "Guro! Guro! Lulubog tayo." Alam nyo, yan mismo yung pakiramdam ng bigla ang anxiety attack, yung mental health spiral, o yung isang balita na biglang gumulat sa buong bansa, yung feeling na wala ka ng kontrol. Pero dito natin makikita yung amazing. Sa gitna ng lahat ng gulo, bumangon si Jesus. Isang salita lang, pinatahimik niya yung hangin at yung mga alon, at bigla, kalmado ang lahat. Isipin nyo yun, yung bagyo na kinatakutan ng mga bihasang mangingisda, sumunod lang sa kanya. So pagkatapos ng bagyo, dito na lumabas yung tunay na punto ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa isang milagro Tungkol ito sa kung sino yung gumawa ng milagro. At binitiwan ni Jesus yung tanong na to hindi lang sa mga alagad niya noon, kundi sa bawat isa sa atin na may pinagdadaan ng bagyo ngayon.
Nasaan ang pananampalataya ninyo? Hayaang nating tumatak sa isip natin yan. At ito yung tanong na nagpabago sa lahat. Nagtanungan sila, sino ba to? Grabe, pati hangin at tubig sumusunod sa kanya. Dito na nila na-realize, hindi lang siya isang guro, siya ang Diyos, ang tagapagligtas, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. At bilang huling punto, ipinapakita sa atin na itong makapangyarihang tagapagligtas na ito ay bumubuo pala ng isang bagong klase ng pamilya. Dito binago ni Jesus yung definition ng pamilya. Hindi na ito tungkol sa dugo o sa social status. Ang tunay niyang pamilya, sabi niya, ay yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Isa itong imbitasyon, bukas para sa lahat. So, paano natin gagawin to? Ito yung challenge sa atin. Una, kilalanin mo yung lupa ng puso mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Pangalawa, tanggapin mo yung binhi. Pagsisihan ang mga kasalanan at maniwala kay Jesus. Pangatlo, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, magtiwala ka sa Kanya na may kontrol sa lahat. At pang-apat, piliin mong maging ilaw para sa kapwa mo. Ang lupa ng puso mo, naghihintay. Ang Panginoon ng lahat ng bagyo, tumatawag sa iyo. Ang tanong na lang ay ito, anong gagawin mo?